Worshipper, he admitted his own faults at sabi nila, he was always aware of God's presence. Jadi si David pala ay mahal niya ang tahanan ng Diyos o yung kung saan na doon ng Diyos. At din siya, mapanalangin. Sa umaga nananalangin siya at mayroong mga panahon na nananalangin siya ng pagtanong. Siya ay isang committed worshiper. Masilayan siya sa pagsamba niya sa Diyos. At kapag nagkakamali si David, pinaamin niya din sa Diyos. Ayan. Lagi siya aware sa presensya ng Diyos. Ayan. Meron akong papagawa sa inyo. Ano daw? Try nyo hindi huminga na bibis. O kaya yung pinakamatagal na kaya. Ako na naman try nga natin. Masasada ko. Bigyan mo dito. Bigyan na kaya ito biscuit. Ayaw ko ng biscuit. Di ba mahirap yung hindi nahinga. Kaya, dapat ganun din tayo kapag wala tayo pakikipag-communion o pakikipag-usap sa Diyos. Kasi kung yung communion natin ay parang hindi natin sa pananampalataya. Ayan. Sabi dito, ito. Yung una natin kailangan tutukan ay yung ating devotional life. Ayan. Ano ba yung devotional life? Yung devotion, yun yung pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Pagkuha natin ng pangungusap ng para na magkaroon tayo ng effective na devotional. Important din na mag-set tayo ng oras kung anong oras tayo mag-devotion. Kumanap tayo ng lugar na naiinit at mayroong privacy at mag-develop tayo habit na gawin ito bago magsimula thank you. Magkita yung sincere sa Diyos. Mga katanungan natin sa kayo mga gusto natin malaman, natin sa oras na natin sa devotion. At magkaroon tayo have your Bible at magkaroon tayo ng Bible at magsusunatan natin yung mga bagay na pinangusap sa atin ng Diyos sa mga magkita ng kanyang salita. At magsulat daw tayo ng mga request natin sa Diyos. Para sa devotion. Isa pa na kasi mga activity. Sino pwedeng magtubang resolution sa ay dito na lang sa court dito. Itong mapalasa. Brady mo eh. Subok.
At ganoon din sa ano natin, sa sarili natin. Merong paglalaban yung ating laman ng Espiritu. Isang din magandang illustration na natutunan ko. Ayan, yung daw laman ng Espiritu, parang ano yan, parang halaman sa halaman. Diba yung mga halaman natin sa yung halaman natin sa halaman, diba may halaman, tapos minsan merong natubong damo, yung mga damo. Kumbaga yung Espiritu yung halaman at yung laman yung damo. Kapag yung damo, hinayaan natin nandun, hindi natin pinatay, hindi natin pinatay. Kapag kaalaga, ibig namin yung halaman yung maalagaan, ang pamamatay yung halaman at yung lalago ay yung damo. Pero pag yung damo, tinanggal natin at nilinis yung halaman, ang lalago naman ay yung halaman. Kung pagkagano'n din sa ating sarili, kung papabayaan natin yung laman natin at hindi natin tatanggalin, hindi natin papatayin, ang mamamatay ay yung Espiritu. Kaya, paano natin papatayin ang laman at paalagaan ng Espiritu? Una, yung pagkakaroon ng pananalangin ng may ligaya at pagpapasalamat. Diba, araw-araw naman nakakaranas tayo ng pagpapala dahil sa Diyos. Simulan natin sa pananalangin para magpasalamat sa Diyos. Ayan. Meron dito din, having an attitude of praise and thanks. Kayo, magkakaroon na ng ugali ng palagi tayo ng pupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ito, importante dito. Understanding the word. Maintindihan natin yung salita ng Diyos. Paano natin maintindihan yung salita ng Diyos? E di siyempre, una, lagi natin babasahin ito at saka pangalawa, aaralin talaga natin. Dahil itong ginagawa natin, nag-aaral tayo para mas lalo magkaroon tayo ng kakayahan para mas maintindihan natin yung salita. Ayan, pangalawa din, yung pananalangin. Ayan, ito naman pananalangin, makakatulong dito sa ating Espiritu. Kasi sa pananalangin, una, mag-isasabi natin, pag-nanalangin sa Diyos at may susubo natin sa Diyos yung mga problema natin, ang gusto natin sa Diyos. At sunod, makakapagtanong tayo sa Diyos. Makakapagtanong tayo. Saan siya na magbibigay ng masagutan? Ito daw, Jesus were the disciples of the day. Tinuruan lang ni Jesus na manalangin ang mga disipulo. Sabi dito, prayer is the key that allows you to receive God. Yung prayer daw, yung pananalangin daw, yung daan para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. At yung prayer ay laging may sagot. Yun ay yung kung oo, hindi, o yung mag-iupo. Sabi dito, dapat daw tayo manalangin sa pangalan ni Jesus. At dahil si Jesus lamang ang nag-iisang mediator, o yung nangungusap para sa atin, para sa Diyos. Ayan. Tapos, sabi dito, ang Diyos ang, ating provider. Ayan, so mga pangangailangan natin. Kukuha natin yung pangangailangan natin kung isusuko natin dito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At sabi dito, Jesus said yes to the promises. Pangatlo naman, magkaroon daw tayo ng book of peace. Ayan. Di ba meron tayo mga hiling sa pinapanalangin natin? Maganda daw na isulat natin sa notebook para isulat natin yung mga gusto natin ipanalangin, tapos ipapanalangin natin araw
habit sa pananalangin. Alalahanin. May pagkakataon sa inyong buhay na nakikita mo kumilos ang Diyos sa iyong mga panalangin. Ibahagi niyo daw yung mga pagkakataon sa inyong buhay na kumilos ang Diyos sa mga pinapanalangin. Sino ba yung binabahagi? Yung panahon na nag-pray kayo at tinugon ng Diyos yung panalangin niyo o kumilos siya para matulog ng panalangin. Sino po? Siya po tayo. Sige, papamunahan ko. Meron, hindi ba ngayong second sem, bago kami natapos meron ako isang subject na, talaga, hirap na hirap ako. Ayun, kasi yung mga test niya, lahat, memorization, tapos walang choices. Kaya, tapos yung mga score ko ng puro bagsak talaga. Kaya, pinag-pray ko sa Diyos na siya na yung bahala sa gusto. Tulungan niya ako para kahit paano ma-maintain ko yung kailangan ko na grade. Kasi kapag bumaba na yung grade ko, mawawala yung scholarship. At yun, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, salamat naman kasi kuha namin yung mga grades namin yun, matataas naman siya. Tapos hindi ko pa in-expect kasi nasa uno pa din siya. Expect ko lang talaga, dos na, pero yun. Binigyan ako ng Diyos ng uno. Amen. Hindi naman pwede kang magtawag. Experience nila. Pagkakataon sa kanilang buhay na kumilos ang Diyos sa mga aking panalangin. Tama po rin, idulog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Dahil ang Diyos ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, kapayapaan at anumang ating kinakailangan. Hindi po sa pagbahagi. Anong kailangan ating gagawin matapos ang karamihan? Ang maganda gawin natin tapos nito aralin na siyempre, i-apply yung mga natutunan natin. Yung palalayin pa natin lalo yung relasyon natin sa Diyos, pamamagitan ng unang devotion natin, pagpasa ng salita ng Diyos, at pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At ito magpatuloy tayo sa process para lalo tayo yung mag-spiritually at magpatuloy tayo kakayanan para mas lalo magpalalim relasyon natin sa Diyos. Saka, syempre, balikan ng aralin ang sagutan ng mga worship na nabibigay sa
Thank you.